Tinanong niya siya kung sulit ang kanyang paglilibot, at pinatunayan niya na hindi ito masama. Napangiti si Alfred dahil iba ang kanyang narinig, dahil ang ginawa niya ay ang paglisan sa hilagang front lines, na ilegal, at pinaliligaw ang isang buong squadron, na labag sa batas. Ang paghuhukay sa isang piitan ng klase ng walang pag-aproba ng hari ay labag sa batas, kaya papanagutin niya ito kapag nalaman ito ng kanyang ama. Hiniling niya ang artifact na nakuha niya mula sa piitan, ngunit galit na galit siyang nakaupo roon nang hindi siya sinasagot. Inutusan siya ni Alfred na huwag magsalita ng isang salita kapag ipinatawag ang kanyang ama, dahil bibigyan siya nito ng alibay dahil maaaring maging komplikado ang mga bagay kung hindi sinasadyang magsalita siya ng isang bagay na hindi niya dapat, ngunit hindi niya maintindihan ang isang salita na kanyang binibitawan, at binato ng kanyang kapatid ang isang bag sa mesa. Inutusan niya siyang dalhin ang supot na iyon kapag ipinatawag siya ng hari, na malapit na niyang gawin. Nang maglaon, siya ay tinawag ng hari, at isang anunsyo tungkol sa kanyang pagdating ay ginawa. Binati niya ang hari bilang kanyang tapat na lingkod at ang ikatlong prinsipe ng kaharian ng Venezia. Sinabi ni Haring Sinsrel, ang ika-11 hari ng pamilyang Venezia, na matagal na niya itong hindi nakikita at nabalitaan niyang medyo abala siya nitong nakaraang 2 linggo. Ipinaliwanag ni Alfred na nang marinig ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang tungkol sa hukbong rebeldeng Elven na nagsimula ng isang pag-aalsa sa Timog Kanluran, sumugod siya roon upang sugpuin ang paghihimagsik, ngunit bago niya may paalam sa kanila, ito ay isang hindi may iwasang pangyayari. Si Edril Henrietta, ang general ng Western Front at First Prince Aid, ay nagulat nang malaman ang tungkol sa armadong pag-aalsa ng mga Elven, dahil siya ang general ng hukbo ng Kanluran, na balita sa kanya. Nagtataka siya kung bakit kailangan ng ulo ni Gerald, na nagpoprotekta sa hilagang hangganan, na pumunta hanggang sa katimugang dagat at sugpuin ang isang paghihimagsik. Sinubukan ni Alfred na hikayatin sila dahil, sa oras na iyon, ito ang pinakamabisang solusyon, at ipinatawag niya ang kanyang lingkod na si Conrad upang gamitin ang mahusay na pananaw ng kanyang artifact. Kaya, nakita niya ang sitwasyon sa lupa at ipinaalam kay Gerald kapag bumalik siya sa kaharian. Idinagdag niya na ang mga rebelyon ay nagpatupad ng kanilang plano at sinira ang isa sa kanilang mga piitan ng klase upang subukang nakawin ang artifact doon. Kaya't kung ang ikatlong prinsipe ay hindi kumilos ng naaayon, ang sitwasyon ay hindi magtatapos ng maayos. Ngunit hindi siya nasiyahan sa kanilang kwento. Tinanong niya siya kung sinabi niya na dapat ay sinunod nila ang tamang pamamaraan at nag-aksaya ng isang mahalagang bagay, at tinanggihan niya ito. Tinanong siya ng hari kung ano ang nangyari doon, at ipinaliwanag ni Gerald na maliban kay Vice General Balstock Bradsfield, na wala ang squadron na pinamunuan niya, ngunit maaari niyang sirain ang artifact. Nagtaka ang hari kung bakit niya ito sinira. Sinabi niya na ito ay isang uri ng parasitiko at natukoy na ito ay mas mahusay na maalis kaysa sa mga kamay ng kalaban. Sinabi ni Alfred na ibinalik niya ang ulo ng kaaway na general bilang bubong ng kanyang ekspedisyon at ipinakita sa kanila ang ulo. Ang haring kinilala bilang ulo ay tiyak na duwende at ayos lang basta ligtas ang kanyang anak. Kaya inutusan niya itong umalis at magpahinga. Tumayo siya para umalis, at ngumisi ang kanyang pangalawang kapatid habang may utang siya sa kanya, at galit na galit siya sa kabilang panig. Iniisip ni Momento kung paano niya nauubos ang isang bagay na parang daliri ng palaka ng Kodak. Kaya laking gulat ni Stitch sa pagtawag niya rito. Palaka, kahit na inihaw niya ito ng mabuti. Ipinaalam sa kanya ng kanyang artifact na mas kaunting mga palatandaan ng sibilisasyon ang napansin niya sa mas malayong timog kanluran na kanilang pinuntahan, at tinanong niya kung may kinalaman ito sa kanilang destinasyon. Habang kumakain ng isda, sinabi niya sa kanya na ito ay dahil sa mga duwende, dahil mayroong isang huling nayon ng Elven sa malaking kagubatan patungo sa Timog Kanluran.
Hindi nila gusto ang mga tao, kaya pinipigilan nila ang lahat ng mga tagalabas na lumapit. Natuwa si Memento, dahil magagamit niya man lang ang kanyang mga kakayahan ng hindi napapansin ng sinuman, kaya ito ang perpektong lugar upang magsaka ng ilang piitan. Pinuno niya ng tubig ang kanyang bote at ipinaliwanag na hindi iyon palaging nangyayari dahil maraming tsismis tungkol sa kung gaano kadelikado ang bansang Elven. Isang lalaki ang nagmamadaling lumabas dahil kailangan niyang tumakas dahil tiyak na mamamatay siya kapag nahuli siya ng mga ito. Hindi nagtagal ay inatake siya ng isang palaso, na tumagos sa kanyang binti at natigil sa puno. Bumagsak siya sa lupa. Napapaligiran siya ng napakaraming duwende, na hindi nagtagal ay bumaba sa puno at malapit sa kanya. Hinugot ng isa sa kanila ang kanyang espada para patayin siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapwa dahil gusto niyang kunin ng buhay ang taong ito. Ang Timog Kanlurang Kagubatan ng Kaharian ng Venetian, na kilala rin bilang Madilim na Kagubatan, ay ginalugad. Ano ang mali sa kagubatan na ito? Dahil wala man lang siyang mahanap na daan. Ang kanyang kakayahan sa paghahanap ng landas ay hindi gumagana dahil wala siyang alam tungkol sa lugar na iyon. Napakasiksik ng mga dahon na hindi man lang niya makita ang langit, kaya paano niya sasabihin kung saang direksyon siya pupunta. Wala ring silbi ang mapa doon, at nahulaan niya na iyon ang dahilan kung bakit ito tinatawag na madilim na kagubatan. Iniisip ni Memento kung iyon na ba ang oras para mamasyal, ngunit isa siyang top-notch explorer at nagtanong kung sa tingin niya ay maliligaw siya habang nag-explore. Nagulat siya nang makita ang isang lalaking nakagapos mag-isa sa kagubatan. Pinuntahan niya siya, sinusubukang gisingin siya, at ayaw siyang iwan doon. Iminungkahi ng kanyang artifact na dapat silang lumipat ngayon, at nagtaka siya kung bakit niya ito sinasabi. Tumingin siya sa paligid at sinabing hindi niya ito pipigilan kung gusto niyang humiga kasama ang mga ligaw na palaka. Tinitigan niya ang mga ito at inisip kung iyon ba ang mga bangkay ng mga taong nagtangkang magligtas sa kanya noon. Dahil nakikita niya ang kamay ng bangkay sa tubig, gusto niyang ayusin ang bagay na ito bago pa mangyari sa kanya ang ganoong bagay. Kaya nagpa siya siyang gamitin ang pagsabog ng hangin. Pagkatapos ay dinala niya ang lalaking iyon, ngunit sa kanyang paglalakbay, ang mga bula ay lumitaw muli sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang daan. Nahulaan niya na ang mga taong ito ay binibilang pa rin bilang tubig, kaya ang pag-atake ng hangin ay hindi gumagana sa kanila. Nagpa siya siyang gumamit ng ibang teknik, ilagay ang kanyang kamay sa tubig, at i-activate ang kanyang skill arc. Ang kasanayang ito ay nagpapalabas ng electric shock, na nagpapagana sa epekto ng katayuan. Magkunwaring may mababang posibilidad at i-activate ang chain effect sa maximum na 5 kaaway. Matapos simulan ang kasanayang ito, lumikha ito ng malaking electric field, pagkatapos ay ginamit niya ang sumpa upang kainin ang mga ito at alisin ang mga bulan na iyon. Nagmamadali siyang umalis sa lugar na iyon at hinihingal. Sa pag-aakalang hindi nila siya mahahabol hanggang doon, agad na namulat ang lalaki at nakakatakot na nagtanong kung nasaan siya dahil hindi ito ang punto kung saan siya nakatali. Tinanong niya kung nailigtas niya ang kanyang buhay, at nagpasalamat siya sa kanya. Ang bida ay namangha nang makita ang reaksyong ito ngunit natutuwa siyang malaman na siya ay buhay. Inutusan niya itong huminahon at ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya nakagapos sa ganoong lugar. Ang lalaki ay namangha, dahil hindi niya alam, kahit na siya ay mukhang medyo may karanasan, at nagtanong kung sino pa ang mamamatay upang patayin ang bawat tao sa madilim na paligid ng kagubatan. Naintindihan ng bida kung sino ang tinutukoy niya at tinanong kung mga duwende ang mga iyon at nagtaka kung bakit siya pupunta doon kung alam niyang ganoon kadelikado ang mga iyon. Sila ay bahagi ng grupong mga ngalakal na patungo sa kabisera at walang pagpipilian kundi tumawid sa madilim na kagubatan upang matugunan ang kanilang takdang panahon. Sa kanilang paglalakbay, sila ay tinambangan ng isang pangkat ng mga duwende.
Tinanong ni Stretch kung ang mga bangkay sa lawa ay kanyang mga kasama. Nagsimula siyang umiyak, at wala siyang magawa kundi panoorin ang mga malupit na duwende na iyon na itinali siya at inilagay sa harap ng lawa na iyon, kaya nang dumating ang mga tauhan upang iligtas siya, pinatay sila ng mga halimaw. Ayaw siyang pabayaan ng bida, kaya iminumungkahi niyang akayin siya sa isang punto kung saan makakahanap siya ng paraan. Pagkatapos noon, mahahanap na niya ang daan pabalik sa nayon at tinanong kung kaya niyang pamahalaan iyon ng mag-isa. Pinagtibay ito ng lalaki at sinabing magkakaroon siya ng utang na loob sa kanya kung may iligtas niya siya. Ang bida ay nalulugod na malaman iyon, nais ng isang segundo, at ay activate ang kanyang animal instinct dahil may bumabagabag sa kanya mula noong siya ay dumating doon. May mali sa lugar na ito. Hindi tulad ng mga karaniwang ingay ng mga hayop sa kagubatan, mas kakaunti ang mga ito at habang mas malayo siya, ngunit hindi tulad ng walang anumang mga hayop, kaya ang labasan ay kung saan man nanggagaling ang pinakamalaking ingay. Nahanap niya ito at inutusan ang lalaki na umalis. Nang maglaon, sa kanilang paglalakbay, inutusan niya si Patterson na sundan ang kalsada mula roon. Nang marating niya ang bangin, nagpasalamat siya sa kanyang tulong. Masaya siya na sa wakas ay nakalabas na siya at nabuhay. Tinanong ni Memento si Stretch kung may napansin ba siya, at pinatunayan niyang inilabas niya ang kanyang espada, na ikinagulat ni Patterson, at iniisip niya kung ano ang mali sa kanya at kung bakit niya bubunutin ang kanyang sandata. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa takot, ngunit pagkatapos makaipon ng lakas ng loob, bigla siyang nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sumugod siya sa harapan niya, pinigilan ang palasong nakatutok sa kanya upang patayin siya, at sumigaw na lumabas. Lumitaw ang mga duwende at inutusan siyang ibigay ang lalaking iyon sa kanila. Tinanong ni Stretch kung ano ang gagawin nila kung ayaw niyang ibigay siya. Tinutukan siya nito at sinabing hindi na niya uulitin na ibigay sa kanya ang lalaking iyon. Ipinagpalagay ng bida na tila may hindi pagkakaunawaan siya dahil hindi niya inililigtas ang kanyang mukha o niloloko, at kung gusto niyang lumaban, dapat siyang tumahimik at labanan siya. Memento ay lumitaw at sinabi na maaaring siya ay sumuko kung wala siya, ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik. Tinanong siya ng mga kasama ng duwende kung ano ang gagawin sa kanya at kung dapat nila itong patayin. Iminungkahi niya na dapat nilang pag-usapan ito bago sila gumawa ng anumang padalos-dalos. Nalito ang bida, dahil hindi niya ito inaasahan. Nagulat din ang dalawa pang duwende sa kanyang desisyon. Hindi sila mga hayop na nanakit ng mga tao nang walang dahilan, at hindi niya gusto ang hindi pagkakaunawaan. Sa tuwing inuutusan niya ang kanyang mga kasama na tumahimik at tinanong si Stretch kung alam niya kung bakit, hinihiling nila sa kanya na ibigay ang lalaking iyon. Tumanggi siya, ngunit inaasahan niyang ipapaliwanag nito sa kanya ang dahilan, na ikinagulat ni Patterson, at tinanong niya ito kung maririnig niya ito. Sinabihan siya nito na tumahimik sandali, ngunit bago iyon, tinanong siya ni Elena tungkol sa kwento ng lalaki sa kanya. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, nagtawanan sila dahil maganda ang kanyang kwento at ipinagpalagay kung ano ang napagpasyahan niyang sabihin sa kanya. Napahawak siya kay Steck sa takot. Salamat po sa panonood.